Si Max Ong, na kayang gumawa ng mga materyales na kailangan sa paggawa ng mga artifact at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Si Aslan ang nag-trigger ng revolusyon na nauwi sa pagbagsak ng kaharian at pagbaba ni Belial. Bloodline, pinanggalingan, lakas, suporta ng bayan. Maraming paraan para maging hari, pero hindi lang kaya ng kahit sino. Gaya ng nakikita mula sa mga NPC na binanggit sa itaas, ang developer na si Lim Che-olho ay nagbigay sa mga hari ng satisfy ng kakaiba at walang kapantay na presensya. Sa isip-isip ni Greed na dapat maging espesyal din ang hari ng Evil Eye Tribe. Ang kapangyarihan ng Evil Eye, na nagbibigay ng ganap na pangingibabaw sa lahat ng manlalaro, maliban sa mga may legendary class. Sinasabi ni Greed na tignan niya yan, lumitaw ang langit pagkapasok niya. At sa isip pa nito na sinumang makikipagkamay sa kanila ay maghahari. Nagbukas ang pinto at may lumabas dito, at sinasabi ng lumabas na narinig niya na ang balita, si Greed daw yung nagdala ng itlog ng insane dragon. King of the Evil Eye Tribe, sinasabi ng King ng Evil Eye na ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa ngalan ng kanilang tribo. Sa isip-isip ni Greed na isang demonyo na nagpapakita ng paggalang sa ibang species. Gaya ng inaasahan, iba ang hari, sinasabi ni Greed na tumulong siya dahil umaasa siya na ang Evil Eye Tribe ay kakampi sa Overgeared Kingdom. Sinasabi ng Evil Eye King na sinasabi niya ba na bumuo sila ng sinumpaang alyansa? Sa tingin niya ba talaga posible para sa isang tao? Ang kanyang mga tao ay karaniwang tao, tiyak na matatakot sila sa mga demonyo. Naglakad na si Greed, papunta sa King, at sinasabi ni Greed na mataas ang resistance ng mga tao niya, dahil ito kay Lawel. Kaya ayos lang. Sinasabi ng Evil King na sino si Lawel, mataas na resistance, hindi siya sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Anyways, mukhang nakapagdesisyon na siya, at sobrang determinado siya. Nanlaki ang mga mata ni Greed at sa isip-isip nito na isang overwhelming na aura, tulad ng araw na nakaharap niya si Marie Rose. Narinig niya na naging leader ng mga vampira si Marie Rose, common na ba ito sa mga leaders? At saka, nakikita niya kung paano tinakpan ng hari ang kanyang mga mata ng ganoon. Ang masamang mata niya ay dapat isang mind's eye, hindi siya isang tao na may mataas na kamay laban sa kanya. Hindi magiging madali ang negosasyong ito, naglakad ang Evil King sa ibang direksyon, at bigla itong nabangga sa ilaw ng poste. Nagulat naman dito si Greed, at mabilis nitong tinatanong kung okay lang ba siya. Sinasabi ng Evil King na natabunan ng kadiliman, hindi niya makita ang nasa harapan niya. Ang sakit ng noo niya, ito ba ang luha ng kaluluwa ng mundo? Napapamura at sa isip-isip ni Greed na naging pareho na ang salita niya sa iba. Hindi niya siya mapagalitan dahil siya ang hari, sinasabi ni Greed na yan ay lubhang kapas-palad. Dapat masakit ng husto, bakit hindi niya tanggalin ang piring na yon at tanggapin ang kaluwalhatian ng liwanag? Sinasabi ng Evil Eye King na siya ang nagtataglay ng tatlong Evil Eye. Ang pagbubukas lang ng kanyang mga mata ay magdudulot ng pagkawasak sa mundong ito. Pero, wala siyang intensyon na masama sa ganitong pagpatay. Ang tanging hangad niya lang ay ang kapakanan at kaunlaran ng kanyang mga tao. Kung sino man ang maglakas loob na salungatin ito, higit na handa siyang tanggapin ang liwanag. Lahat ng tanawin ay malapit ng maging nakaraan, upang manatili dito at ipikit ang kanyang mga mata sa lugar na ito. Marahil yun ang daan para sa ikabubuti ng lahat. Sa isip-isip ni Greed na sinilba niya ang kanyang sarili sa kastilyong ito dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa kasong yun, ang mga bagay ay magiging mas madali kaysa sa inaasahan niya. Sinasabi ni Greed na sobrang nakakalungkot, ibig sabihin hindi niya pa nakikita ang mukha ng iba. Sinasabi ng Evil Eye King na tama yan, dahil wala pa siyang nakitang tao sa buhay niya, ang natitira na lang sa kanya ay ang kahabag-habag na pag-iisa. Sinasabi ni Greed na sa pagkakataong yun, magkakaroon siya ng una niyang kaibigan na makikita niya na eye-to-eye. Alisin niya ang kanyang blindfold, sinasabi ng Evil Eye King na naaawa ba siya sa kanya. Hindi niya ba naiintindihan na ang sinumpa ng mga mata na ito ay sapat na malakas para sirain ang lahat ng nakikita niya? Nakangiting sinasabi ni Greed na wag siyang ganyan at tulungan niya siya. Inalis na nito ang kanyang blindfold, at sinasabi ng Evil Eye King na hindi niya alam kung anong landas ng Asura ang maaaring tinahak niya. Kundi ang magbiro tungkol sa Evil Eye King ng Evil Eye Tribe. Panghihinayang ang dapat niyang tiisin, saksihan at maranasan ang kapangyarihan ng tatlong Evil Eye. Sinasabi ng system na ikaw ay dinapuan ng status ailment na Hellfire Burn.
Ikaw ay dinapuan ng status ailment na Hell Freeze, ikaw ay dinapuan ng status ailment na Absolute Fear. Sinasabi ng Evil Eye King na ang paghihirap ng pagkakaroon upang pasahin ang kapangyarihan ng paglipol mag-isa. Nahuli ka sa loob ng tatlong Evil Eye, lahat ng iyong mga aksyon ay maaari ng mahulaan. Sinasabi ng Evil Eye King na ang kabiguan niyang kontrolin ang kanyang mga emosyon ay humantong sa isang maikling kaguluhan. Naghiwalay na ang kanyang kaluluwa at katawan, pero nagpapasalamat siya dahil pinayagan niya siyang makita ang mukha ng iba. Biglang nagsalita si Greed at sinasabi nito na ano ang pakiramdam na nakakita ng tao sa unang pagkakataon. Bigla naman nagulat dito ang Evil Eye King, at nagsisigaw ito. At batid ni Greed na ang kanyang passive skills ay may something, kung alam niya lang ito. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay tila hindi na napakahusay ngayon, hindi ba? Tanggalin na nila ang formal na pag-uusap, di ba? Nagtataka at sa isip-isip ng Evil Eye King na ayos lang siya, kahit humarap sa Evil Eye niya. Parang siya ang Sword Saint na si Mahler, na nakatiis sa init ng Helgao, ang Panginoon ng apoy ng impyerno, at pinatay ito. Akala niya mga legend lang sa mga kwento ng nakaraan. Binabalik na nito ang kanyang blindfold, at biglang nagsalita si Greed, at sinasabi nito na ngunit nakikita niya kung paano magiging alikabok ang lahat sa paligid niya, kung imulat niya ang kanyang mga mata. Gumawa sila ng artifact na maaaring sugpuin ang kanyang kapangyarihan. Tapos hindi niya na kailangang maging malungkot, napapatanong na lang ang Evil Eye King na kung posible ba yan. Para ma-eye contact niya ang isang tao sa harap niya. At batid nito na siya ang tagapagdala ng itlog ng insane dragon, Greed. Ang mga salitang yun lamang ang nagpaparamdam sa kanya na parabang tinutunaw nito ang kalungkutan sa loob niya na parang nyebe. Nangangako siya na ang Evil Eye Tribe ay bubuo ng isang tunay na alyansa sa Overgeared Kingdom. Sinasabi ng system na ang Evil Eye Tribe at ang Overgeared Kingdom ay naging magkaalyado. Sinasabi ni Greed na salamat, nangangako siya na ito ang magiging best choice. Sinasabi ng system na ang mga tao ng Overgeared Kingdom at ang Evil Eye Tribe ay rerespetuhin ang isa't isa ng walang laban. Ang mga tao ng Overgeared Kingdom at ang Evil Eye Tribe ay magpapalitan ng kultura at lalago ng sama-sama. Ang Evil Eye Tribe ang magbibigay ng lakas sa Overgeared Kingdom. Ang Overgeared King at ang King ng Evil Eye Tribe ay regular na magkikita para mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Sa araw na ito, sa paglagda ng kasunduan sa alyansa, ang lubos na pinakamalakas na tribo ng demonyo ay sumali sa Overgeared Kingdom. Ito ay ang paglitaw ng isang pangunahing puwersa na hindi maisip ng mga manlalaro. Lumipas ang 2 araw, sinasabi ng Evil Eye King na nanunood siya at nakipag-usap sa nilalaman ng kanyang puso. Salamat sa kanya, naging masaya siya, sinasabi ni Greed na marami din siyang natutunan. Ito ay isang kasiya siyang pag-uusap, sinasabi ng Evil Eye King kay Eye of Foresight, at sinasabi nito dito na isinasaalang-alang ang kanyang relasyon sa Overgeared King, iwan niya na ito sa kanyang pangangalaga. Sinasabi ng Eye of Foresight na mangyaring huwag mag-alala. Ang determinadong kalooban ng kanilang 17 tao ay tutulong sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya inaasahan na may kapangyarihan ng hari magplano sa mga Evil Eye at sa iba. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanya ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sinasabi ni Greed na sisimulan niya ang paggawa ng artifact para sugpuin ang kanilang mga mata sa sandaling makabalik siya. Natapos niya na ang pagdidisenyo ng protective cape na hiniling niya, kaya hindi magiging problema ang pagpapadala ng 50 kada buwan. Sinasabi ng Evil Eye na nagpapasalamat siya sa kanyang sinasabi, pero dahil mahirap ito, hindi siya masyadong nag-expect. Sa isip-isip ni Greed na ang gusto lang niya ay cool cloak. Mayroon silang gayong mga kakayahan, ngunit hindi maaaring sumuko sa mga bagay na ito. Oras na para isaalang-alang ang paggawa ng mass-produce na defensive lantern cloak. Kung magagamit niya ng mabuti ang Insane Dragon Iron, masasakop niya hindi lang ang Evil Eye Tribe, kundi ang buong mundo ng kanyang mga item. Nagpaalam na si Greed at sinasabi nito na magkita ulit sila sa susunod. Sa Reinhardt, may nagsasalita at sinasabi nito na dumayo rin ba siya sa Overgeared Kingdom. Ang ibig niyang sabihin kung paano siya makakalaban. Sinabi nila na inaayos nila ang mga gantimpala sa quest. Sinasabi ng babae na makakakuha ng isang set item ni Greed, sa tuwing ang isang player na higit sa level na 180 ay makakatapos ng 3 quest, tama ba? Sinasabi ng lalaki na walang dahilan para hindi pumunta dito kung ang rare Greed item ang magiging reward.
Hindi lang yan, mababa ang buwis dito, sa isip-isip ni Lowell na akitin ang mga manlalaro sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa muling pagsasaayos ng mga rewards sa quest. Nagsisimula ng magpakita ang mga epekto ng pagkuha ng manpower para magpakalat ng impormasyon. Sinasabi ng babae na nagpapasalamat siya dyan, dahil nasa state of emergency ang ibang kaharian ng Ethnal. Nabalitaan niyang pinipigilan nila ang mga manlalaro na umalis sa kanilang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga quest na may mandatoryong antas ng kontribusyon. Nagrereklamo ang mga tao sa SA Customer Service, pero wala naman daw talaga silang magagawa. Sinasabi ng lalaki na hindi biro yan, ang mga quest ay napakahirap, at ang mga tao ay natigil lamang doon. Sa isip-isip ni Lowell na nangangahulugan ito na ang mga manlalaro na umabot sa puntong ito ay nasa advanced level. Ang mga patakaran sa proteksyon ng bawat bansa ay gumagana bilang isang filter para sa kanilang kaharian. Mga tanga, pakihigpitan pa nila lalo ang kanilang pagpigil. Dumating na si Grid sa Overgeared Kingdom at sinasabi nito na kamangha-mangha. Ang populasyon ay halos 100,000 na doble ito sa loob lang ng 2 linggo. Nakita ni Lowell si Grid at sinasabi nito na nandito na pala siya, Your Majesty. Nakangiting sinasabi ni Grid na ang mundo ay sumagot sa kanyang genius na diskarte, na nagpapatuloy mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi ka panipaniwala, napakahusay niyang nagawa, mayabang na sinasabi ni Lowell na sa wakas ay kinikilala niya ang kanyang nakaraang buhay. May tumatawa at naglalakad, at sinasabi nito na so siya pala. Dapat siya yun, ito pala si Aya Forsyth, at sinasabi nito na isang tao na nagbahagi ng nakaraang buhay sa kanilang Great Evil Eye Tribe. Muling isinilang bilang isang tao, tiyak na naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Ngayon, yayakapin siya ng kanilang kadakilaan, ang liwanag ng bituin sa kalangitan sa gabi ay magliliwanag sa muling pagsasama-sama sa pagtatapos ng hindi mabilang na mga piging. Pagsaluhan nila ang isang toast sa lawa ng kanyang tingin. Dumudugo na ang tenga ni Grid at napapasukan na ito ng dugo, at sinasabi nito na kamustahin niya sila. Nakilala niya sila habang nagmimina siya. Sila ay tinatawag na Evil Eye Tribe. Namumula naman si Lowell at sinasabi nito na Evil Eye Tribe? Ang Evil Eye Tribe at ang tao, ang kaawa-awa niyang kapatid ng nakaraang buhay, pinagiwalay ng mga kapritsyo ng tadhana. Para protektahan siya, siya mismo ay magiging evil. Sa isip-isip ni Grid, pinagmumura niya ang mga ito. Saka nahihirapan na din yung gumagawa ng translate dahil ang hirap daw nila Tagalogin. Nagkamayan ang dalawa at sinasabi nila na sila ang fate of destiny. At sa isip-isip nila na hindi na masama, sinasabi ni Grid na siguro hindi niya dapat hinayaang mangyari ito. Matapos makuha ang ganap na kapangyarihan na tinatawag na Evil Eye Tribe, ipinalaganap ng hari ang kanyang kaayusan sa kanyang kaharian. Ang lahat ng blacksmith sa mataas na antas ay magtitipon sa Reinhardt. May nagsasalita at sinasabi nito na 5 mula sa Reinhardt. 12 mula sa Raiden, at 8 nang hindi alam ang pinagmulan. At 25 advanced blacksmiths na nagtipon, nagtataka naman si Grid at sa isip-isip nito na mayroon sila 25. Ang isang average na kaharian ay magkakaroon lamang ng humigit kumulang 10. Kilala niya si Khan, at siya ang nagsanay ng ilan sa kanila sa Raiden, ngunit kailan sila dumami ng ganito? May biglang nagsalita na isang blacksmith at sinasabi nito na kamahalan. Maaari ba siyang magtanong kung naaalala niya ang isang nayo na may nagngangalang Rowling, na matatagpuan malapit sa Vatican? Nagtataka naman si Grid kung sino yun, at sa isip-isip nito na yun ang lugar kung saan niya nakita si Marie Rose matapos pangunahan ng scammer na si Dong Pao. Gulat na gulat si Grid at sinasabi nito na huwag niyang sabihin na siya yun. Yung low-level na blacksmith, sinasabi ng batang blacksmith na oo, siya yung low-level blacksmith. Lecter ang pangalan niya. Nagpapasalamat siya sa kanyang pagtuturo, naging buong blacksmith siya. Nagdala din siya ng 3 disciple niya, na mga advanced blacksmith din. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang biyaya, aking kamahalan. Hindi pa rin makapaniwala si Grid, at sa isip-isip nito na binigyan niya lang siya ng ilang advice, habang inaayos ang ilang mga item. At ang lalaking yun ay naging isang advanced blacksmith na may mga disciple. Paano ito naging posible? Nagsumikap sila ni Khan, ngunit kakaunti lang ang kanilang nagawang advanced blacksmiths, habang ang taong ito ay lumaki sa kanyang sarili, sa pamamagitan lamang ng ilang mga advice, hindi niya pa ito na-upgrade sa Sword of the King, pero walang dahilan para hindi gamitin ang Sword of the Grand Lord,
Baka ipinanganak ang lalaking ito para maging master blacksmith. Ginamit ni Grid ang observation, name, Lecter, age, 28, gender, male. Class, blacksmith, level, 237, strength, 250 hanggang 600. Stamina, 879 hanggang 1,300, dexterity, 50 hanggang 88. Intelligence, 420 hanggang 420, skills, advanced, blacksmith skill level 2. Sponge Light Learning Ability S+, Unyielding Obsession S+, Injection Education S+. Isang blacksmith mula sa paggulong, mahusay siya sa pag-aaral, obsessive, at mabilis na lumago. Napakahusay din niyang ipasok ang kanyang kaalaman sa iba. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nalalapat lamang sa larangan ng blacksmith. Sa isip-isip ni Grid na hindi kumpirmado kung siya ay may master level na talento, ngunit sigurado siyang may mahusay na kakayahang magturo ito. Maaari niyang sanayin ang daan-daang blacksmith sa advanced level ng mabilis. Hindi lang yun, kung titingalain siya nito, tuturuan niya pa siya ng blacksmith's affection, na ginamit niya kay Khan at Smith. Inabot ni Grid ang kanyang kamay, at tinatanong nito si Lecter kung gusto niya ba siya. Blacksmith's affection, maaari mong permanenteng taasan ang antas ng skill ng isang blacksmith NPC na may maximum na infinity ng 1 hanggang 5 na antas. Ang isang blacksmith na nakatanggap ng iyong pagtuturo ay mananatiling tapat sa iyo habang buhay at magbabahagi ng anumang mga bagong recipe sa paggawa ng item na natutunan nila sa iyo. Sinasabi ni Lecter na paumanhin, syempre naman, pero anong ibig sabihin niya? Sa isip-isip ni Lecter na baka ganyan lang siya, biglang dumating si Smith, at sinasabi nito na aking kamahalan, nakalimutan niya na ba si Smith na taga Byran? Napapaiyak ito at sinasabi nito na mahal niya ang kanyang kamahalan. Sa isip-isip ni Grid na oo nga pala, nandito rin ang lalaking ito. Sinasabi ni Grid na sa bagay, ang martilyo at apoy niya ay walang pinagkaiba sa kanya. Paggawa ng pinakamahusay na kinalabasan sa inyong lahat. Yan lang ang hiling ko, blacksmith's affection, itinaas ng 5 ang level ng blacksmith skill ni Lecter, napapaiyak si Lecter at sa isip-isip nito na isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, ang taong ito ang kanyang inasam, ang blacksmith ay gumaling ng husto sa pamamagitan ng mga pagpapala, sa buong kanlurang kontinente, ang pangalan na nagsimulang palitan si Pagma sa mga blacksmith, sa isip-isip ni Lecter na siya ang Diyos ng smithy, siya ang Diyos niya, ito ang Overgeared King.